Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, magkukomento na naman po sa inyo. Nagbabalik na naman po dito po sa Tambayan, mga kabayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat, mga kababayan. Umpisa na po natin, mga kababayan. Ito pong nangyari po na hearing po dito po sa Senate po, sa Blue Ribbon Committee. Ito po, nadadawit na po ang mga pangalan ng senador, mga kababayan. Ang tanong ko po, mga tambay, dapat po lahat ng senador. Hindi naman po pwede na wala po mga proyekto yan. Hindi po ba? Lahat ng senador, kahit po senador po ng mga sinasabing kaalyado ng administrasyon, kaalyado ng mga Duterte, lahat po yan. Kailangan po yan ay silipin, mga kababayan. At dyan po malalaman kung sila po ay nagtatrabaho ng maayos at hindi po nangingikbak o kumikita ng sobra-sobra sa taong bayan, sa pera ng bayan. Hindi po ba? Hindi yung magpapangalan ka lang ng iilan. 24 po ang senador, kahit po nung 19 Congress, isama mo ang mga senador, lahat, wala. Kahit sa panahon po ni dating Pangulong Duterte, silipin mo. At sa panahon ni Pinoy, na mga senador, silipin mo. Hindi po ba? Kaya lang po, mukhang politika po kasi, mga kabayan, nagbabanggit at nagpapangalan ka lang ng iilan. Yan lang po, mga kababayan. Umpisa na po natin ang balita. Naka-kickback din daw umano si dating Senate President Chis Escudero mula sa mga flood control project. Ayon yan sa dating DPWH Undersecretary na si Roberto Bernardo na mismo umanong naghatid ng porsyento ni Escudero. At para nga sa ibang detalye, live mula sa Senado, si mobile journalist Merimon Reyes. Merimon, pakidetalye naman itong sinasabi nga ni Yusek Bernardo at kung meron pa siyang ibang idinawit dito. Nikki, sa ika-6 na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, ito nga si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ay kumanta na rin at inamin niya na ang kanyang ang kaalaman na doon sa irregularidad dito nga sa mga proyekto, pero nililinaw niya rin daw na wala siyang kinalaman doon sa maanumalyang flood control projects. Yung ilan sa mga pangalan na binanggit niya kanina, halimbawa ito nga si dating Senador Nancy Binay at ngayon Makati Mayor na, taong 2024 daw may isang staff itong si Binay na nanghingi ng commitment na 15% mula sa ilang proyekto ng gobyerno na sumasa total sa 37 million pesos. Nirelay din daw ito ni Bulacan, District Engineer Henry Alcantara, at ipinadala raw nila itong 15% o 37 million pesos sa isang bahay sa Quezon City para kay Binay. Maging si dating Senator Bong Revilla naman na para raw ito sa kanyang pagtakbo bilang senador sa taong 20 at noong 2024, dito naman nagkaroon daw ng request na 25% na commitment o 125 million pesos. Maging si dating Senate President Chis Escudero naman, ang nasabi dito ni Bernardo, yung kaibigan niya raw na si Menard Ngu ay kaibigan ito ni Bernardo at isang campaign contributor ni Chis Escudero. At nag-request daw ito ng 20% mula sa 800 million pesos worth ng government projects at ang halaga nito ay 160 million pesos. Personal daw na dinala ni Bernardo itong pera dito nga kay Menard muna para kay Chis Escudero. Maging si Ako Bicol Party List Representative Zaldico, sa pamamagitan daw nito kay District Engineer Henry Alcantara, nangihingi raw ng 25% na komisyon si Zaldico, at sinasabi pa raw ni Alcantara 2% daw mula sa komisyon na yon paghahatian nilang dalawa. Maging ito ring si DepEd Yusek Olaivar, nagkaroon din ng pagdadawit na nangihingi rin daw ito ng 15% na kickback para nga daw mula dito sa mga proyekto. At nag-apply din para sa Witness Protection Program itong si Bernardo dahil sabi niya siya rin daw ay bukas para sumailalim sa investigasyon, at ngayon ay sinabi rin ng DOJ na siya na rin ay isang protected witness, pero i-evaluate muna ang kanyang affidavit. Yan ang latest mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Nikki. Mga tambay, nakita niyo po. Nakita nyo po, puro sila lang po ang talagang tinututukan po ng balita, mga tambay. Mga ilan-ilan senador, si Zaldico, at ayaw po nilang banggitin araw-araw si Speaker Romualdez, ang dating Speaker, ang pinakatambaluslos na tinatawag ng Vice President. Mga kababayan, ayan po, dinawit na po. Expected na po ng taong bayan yan. Si Kamano nga, expected na po
Sinasabi ko na nga po, 24 ang senador. 300 plus ang mga nasa House of Representatives kasama ang party list. 300 mahigit yan. Nahandyan po ang korupsyon na tinatawag na komisyon nila. Kickback. Di po ba? Sila po ang dapat silipin lahat. Ngayon, binubunyag na po ni Bernardo ng dating DPWH sa USEC. Mga tambay si Bernardo. Ang sinasabi po natin dyan, mga tambay, hindi lang po itong mga senador na ito, si Binay, di ba? Si Escudero, si Revilla, si Ko, at kung ano-ano pang mga sinasabi, pati yung itong party list ng mga tulpo, umano, mga bayan. Hindi lang po sila. Hindi lang po sila, mga bayan. Kaya lang po, dito lang po dinadala ng media, mga bayan. Hindi po ba? Okay lang po yan dahil po yan dapat imbestigahan lahat yan. Ngayon, nadadawit na po ang pangalan nilang lahat. Ang tanong, maibabalik po ba at mapapanagutan po ba nila ang kanilang mga kickback? Yan po ang tanong ng taong bayan ngayon Ito po ba hanggang expose na lang? Expose na lang po sa Senado? Expose na lang po sa media? Ano po ang gagawin ng gobyerno ngayon, mga kabayan? Magkakaroon po ba dito ng bayag? Kung talagang hindi weak leader ang Commander-in-Chief ngayon? At ang karamihan po dito ay kaalyado niya? Hindi po ba? Katulad po ni Binay, tumakbo po yan, kaalyado niya. Kaalyado niya si Marcos, si Revilla. At ang Escudero ay dating Senate President po yan. At ang Saldico, kaalyado niya po. Pati ang speaker na nabanggit na rin po, kaalyado po ng Commander-in-Chief. Diyan po ba ay maibabalik man lang ba itong mga kinikbak nila na daan-daang milyon, bilyon? Tinatanong lang po ni Kamanong. Diyan po masusubok po ang isang Commander-in-Chief. Marami na pong lumalabas na ito po'y pumutok na dahil pera po ng taong bayan na pinag-uusapan dito, mga kabayan. Napakarami po nila inutang sa atin. Mga kabayan, trilyon. Ilang trilyon po ang inutang nila. Hindi na po bababa sa 7 trilyon pataas ang inutang nila sa loob ng 3 taon. Wala pong pinatunguhan yon dahil komisyon pa lang. Mangungumisyon si senador. Mangungumisyon si congressman sa proyekto. Mangungumisyon pa si DPWH. Nandiyan si secretary, nandiyan si undersecretary, nandiyan pa sila district engineer. At kung sino-sino pa, at nandiyan pa ang COA. At nandiyan pa lalo ang mga businessman o ang mga negosyante ng mga contractors. Kaya po ang pera at inutang natin at ang ating buwis napupunta po lamang pala sa kanila, mga kabayan. Sa dami po ng numero ng porsyento, nai-spread lang po sa kanila ang pera po ng taong bayan. Pati ang inutang nila na tayo magbabayad. Wala na po pala halos napupunta na pera sa proyekto. Kaya dyan mo hahangaan si dating Pangulong Duterte. Kay dating Pangulong Duterte, nangungumisyon po sila, pero hindi po ganyan katalamak. Ngayon po, talamak. Kaya nga po, wala po silang proyektong natatapos na big ticket project nila. Wala. Nada. Meron man, tinangay pa ng baha. Sinira pa ng bagyo. Hindi po ba? Kaya dito po, hindi po katanggap-tanggap ito sa mga Pilipino na magpapangalan ka lang ng ilan lamang na mga politiko. Lagom yan. Kung talagang matino ang gobyerno natin ngayon, pasisilip niya lahat ang libro. Pabubuksan niya lahat ang libro ng mga congressman o representative at mga senador. Bilang Commander-in-Chief, gagamitan mo na sila ng kamay na bakal para masilip mo lahat ang mga libro nila.
Hindi po ba? Lalong-lalo na po ang speaker, ang dating speaker, tambaluslos na tinatawag ng Vice President. Hindi po ba? Kung nakikita at nabubunyag mo na ang anomalya ni Saldico, umano, at yung mga senador na sinasabi po, kasama sila Jinggoy, umano, at yung nasa Bulacan senador, Villanueva, ngayon nadawit na rin si Escudero, at nahandyan na rin po yung dating senador Binay at dating senador Revilla. Lahatin mo na. Huwag ka nang magtira. Isama mo na rin yung mga dating senador na sila Lacson Soto. Di ba? Yung mga senador dyan, sila Kiko Pangilinan, Hontiveros, dating mga senador na sila, yung mga nag-resign na po. Di ba? Lahat yan. Wala exempted. Basta naging senador ka. Yan ang napakasarap imbestigahan. Ang lahat na nagdaang senador sa ating bansa. Sa panahon ni dating Pangulong Duterte, ni Pinoy, kahit po hanggang kay Gloria, magmula sa mga senador ni Gloria, hanggang ngayon po kay BBM, sila-sila rin po yan. Sila-sila rin po halos ang mga senador dyan. Pati po si Senator Lacson, pati po si Senator Soto, tumanda na po senador dyan. Mga naging senador na po yan sa panahon pa. Baka nga sa panahon pa ni Erap, senador na sila eh. Hindi po ba? Kaya po, gaano karami pong proyekto at gaano karaming komisyon na ang natanggap po nila sa kanilang mga opisina. Itong mga senador at congressman na ito, mga kababayan. Diyan po masusubok ang Pangulo na may kamay na bakal at may pagmamahal sa Pilipino. Lalong-lalo po yung sinasabing pera ng Pilipino ay binabantayan mo at protektado mo bilang ikaw ay Commander-in-Chief. Tingnan po natin kung gagamitan niya po ito bilang siya ay Pangulo. Pag hindi, at wala pong nangyari at walang nanagot, sa dami ng politiko na ito, 300 plus na mga congressman o representative at 24 na mga senador, at mamimili ka lang ng pababagsakin mo dyan at ipopolitika mo lang sila, mga kabayan, katarantaduhan po yan. Katarantaduhan, mga tambay. Pag-ibig sabihin yan, politika. Hindi mo lilinisin ang korupsyon sa ating bansa. Ipinakita na po sa mga Pilipino ang trabaho ng mga politiko ng Kongreso. Hindi po ba? Pinakita na po yan ng nasa itaas. Ipinakita na po ng Panginoon yan. Ang mga Pilipinong politiko sa ating bansa, kung anong klase silang lingkod bayan. Hindi po ba? Mabubunyag po ba yan? Di ba? Gumawa na po. Ipinakita na po ng ating Panginoon ang style at trabaho ng mga politiko sa ating bansa. Hindi po ba? Binigyan na nga po sila. Tinesting na nga po sila. Di po ba? Yung pinagmalaki ng ikalawang zona ng Pangulo ng proyekto niya. Flood control, 5,500. Ano po ginawa ng lumikha? Tinesting yung kanyang kasinungalingan umano. Di po ba? Nagkaroon tayo ng malawakang pag-ulan at pagbaha. Kaya po yung kasinungalingan nabunyag. Hindi po ba? Kaya po ang taong bayan ngayon ay galit na galit sa mga politiko na ito, na mga basura sa ating bansa. Kung tututukan mo lang ang ilan-ilang mga politiko na binabanggit ng media, lahatin mo na. Lahatin mo na. Wala pong malinis dyan, mga kabayan. Ang sinasabi ko po, mga tambay, trabaho. Nangumisyon ka, pero yung trabaho mo, hindi ghost project. Maayos, matibay, napapakinabangan ng mga Pilipino. Hindi po ba? Tradisyon na nila yan. Mangumisyon, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang sinambulat po ng media at ng Senado na mga iilan-ilang senador at congressman. Hindi po nila lahat ang investigasyon. Pinipili lang yata, mga kababayan. Unbelievable, mga kababayan. Hirap, saka nakapagtataka, no?
Hirap na hirap banggitin ng mainstream media si Tambaluslos. Di ba? Hirap na hirap. Para bang masamang-masama ang loob nila. Pag po isinasama po ang pangalan ni Tambaluslos sa malawakang korupsyon, lalong-lalo po sa pumutok na flood control. Hindi po ba? Nakapagtataka lang. Nagtataka lang po ako. Thank you po mga tambay sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Thank you po. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, thank you rin po sa inyo. Maraming salamat po. At sa mga patuloy po nagsusubscribe, thank you po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat din po. At patuloy din po nating isama sa ating mga dasal at panalangin ang kaingatan po, ang kaligtasan po ng pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang ating dating Pangulong Duterte, na sila po'y maingatan, mga kababayan. At makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa ang dating Pangulong Duterte at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. At ganun din po mga tambay, tayo po'y magdasal at nang tayo po'y maingatan at ang ating buong sambahayan. Maraming salamat po mga tambay at ingat-ingat po tayo at syempre po sa muli, paalam po muna. Bye-bye!